Ay, pwede tayo bumaba. Yan! Woohoo! Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. World's largest coco clock. Milalabas po doon, no? Sa Kimberley. Ayan. Ayan, mga Indian. One eternity later. Yung skian doon, mga ka-Angel, oh. Yun doon, ski. Perni skian. Sikat yan. Yung mga ganun ba. Sa Perni tayo, mga Angel, oh. Nakain muna kami dito kasi bago lumarga sa Calgary. Yan, oh. Doon kami kakain, mga ka-Angel, oh. Yan kami kakain. Nagluluto kami ng noodles. Okay, let's go. Okay, mga Angel, oh. Okay. Big try, bro. Okay. Your favorite food, it's Canada's largest. Formation dito. अब 2 buses carry कर सकते हैं.
Meanwhile, So ayan mga ka-angel, at tapos na po tayo na picture at kumuha ng video doon po sa world's largest tandem axle truck, yung kulay green, na ginamit po yung truck na yun noong panahon po ng pagmimina dito po sa area din dito. At malaki mga ka-angel, dambuala, ang laki talaga niya. At nadadaanan natin ito lagi mga ka-angel pagka nagta-travel tayo going to the southern part po ng Alberta all the way po sa British Columbia. But lagi pong gabi o madilim, kasi usually mga ka-angel pagka po bumibiyahe po kami at medyo malayo ay madaling araw kami lumaalis or talagang early morning na madilim pa. Pagka umabot kami dito sa Sparwood doon po sa truck ay madilim pa mga ka-angel. Kaya ngayon lang kami nakachamba na for how many years or how many times na dumadaan kami dito sa Sparwood ay ngayon lang kami nakachempo na maliwanag pa. Kanina nag-uusap-usap kami na baka hindi na namin maabutan na naman ng maliwanag. So finally naabutan namin mga ka-angel at nag-washroom at taking pictures with the friends. So ayun mga ka-angel, at ulitin ko, ayan po yung world's largest tandem axle truck. So doon po sa Sparwood, British Columbia. So ito mga ka-angel, at papunta na po tayo ng Alberta. So malapit na po tayo dito sa boundary or yung border po ng British Columbia at saka Alberta. So nasa Highway 3 pa rin po tayo. Ito po yung Crowsnest Pass. Crowsnest Pass ay isa pang major highway in the southern part po ng Alberta at saka British Columbia na nagko-connect po sa dalawang provinces dito po sa south. At ito po yung way na malapit na po pagka pupunta po kayo ng US border. Pagtatawid po kayo, ito yung isa sa mga major highway na madadaanan pagka nag-cross po kayo ng border dito sa west side po ng US tsaka Canada. At ang tagos nyo po dyan, ayan po yung Washington, Idaho at dito po sa Montana. So ayan po itong Crowsnest Pass or Highway 3. So ito mga kanyal, madalas tayo dumaan dito pagka nagko-cross po tayo ng border. Pagka travel tayo sa US, madalas tayo dumaan dito sa area na ito. At ito mga kanyal, umuulan at maganda ng view. Ang ganda ng view dito sa area na ito, yung mga bundok, may mga snow pa, parang foggy ganyan. At ang ganda ng view talaga mga ka-angel. Maganda talaga dito sa British Columbia at siyempre sa Alberta din. Basta itong part po ng Rocky Mountain area ay napakaganda, Instagrammable mga ka-angel. Ang aking masasabi sa aking opinion, if I will compare the Canadian Rockies to the US Rockies, pagdating po sa mga glacier, yung mga snow rocks, the best po itong Canadian Rockies mga ka-angel. The best talaga pagdating po sa mga rocks, yung mga may snow po ng bundok, kasi ang ganda dito sa part po ng Banff, Jasper, Yuhu National Park, itong Kootenay National Park. Ang ganda mga ka-angel, ang ganda ng Rocky Mountain dyan. Talagang kumbaga kung parang Switzerland, parang ganon mga ka-angel. Kasi po sa US ay kumbaga mapuno siya mga ka-angel. At kumbaga may part po na parang mala Jasper o pala Banff, pero pagdating po sa US kasi malang iba yung mga brown, mga ganyan. Mag-iiba na po siya pagdating po dito sa bandang Wyoming area. So parang mala Arizona, mga ganun ang mga kulay na, yung mga ayuta.
So may pagkakaiba po pagdating po sa mga snow, Rocky Mountain ang maganda, Canadian Rockies. Pero pagdating po sa mga kulay-kulay, like iba-ibang kulay po, siyempre dun sa US side naman po na Rocky Mountain, especially po dito sa Colorado. Maganda po ang Rocky Mountain diyan mga ka-angel. I highly recommend na visit the Colorado State kasi especially during the fall season dahil napaka-colorful po ang bundok diyan mga ka-angel. At talaga kaya tinawag na yung tagline na parang colorful Colorado. So ayan mga ka-angel, at i-share ko lang kung ano yung mga napuntahan namin para at least mayroon kayong pong idea pag kayo naman po ang mag-travel. So ito mga ka-angel, at ito malakas ang ulan dito sa area na ito. At ito yung lake po sa may kumbaga may lake dito sa left mga ka-angel. Ayan yan, ang ganda. Ang ganda dito mga ka-angel, sa Alberta side na po ito. Nakapasok na po tayo ng border. So ito ang ganda ng lake dito mga ka-angel. So yan po yung Crow's Nest Lake mga ka-angel. So maganda rin po ang view dyan, especially po during the summer. Napadaan po kami dito during the summer. Maganda mga ka-angel. So yun po yung Crow's Nest Lake. So ayan mga ka-angel, at tuloy-tuloy lang po tayo at nagbabalak yung mga friends natin na mag-stop over dito sa may bandang Alberta, yung unang bungad na city or town po after the border, na magkape muna daw, kumbaga kunting kwentuhan bago lumarga at tumuloy po doon sa Burmistry at saka yung Landbreak Falls na tinatawag nilang Little Niagara Falls ng Alberta. So almost similar po, mas maliit lang po siya. So ayan mga ka-angel, at medyo kumalma po yung ulan, yung rain. So ayan mga ka-angel, at tuloy-tuloy lang po tayo at panoorin nyo lang po itong pagdadrive, yung video natin, at para makita nyo po yung beauty po ng Alberta o yung Canada mga ka-angel. So ayan, at medyo umukay na po yung ulan dito. So okay, at least maganda kung pumalma, makita natin yung view sa surroundings. Pero ito sa taas po yung bundok, medyo pagi talaga siya. So ayan mga ka-angel, at malapit na tayo doon sa stopoveran natin. So ayan mga ka-angel, at papalapit na pa tayo dito sa town po ng Coleman, Alberta. At medyo maunlad din po siya mga ka-angel, at marami pong mga campsite dito mga ka-angel. Plano noon namin ay magkakamping din kami sa area na ito noon, kaso hindi kami na-accommodate lahat dahil kulang na po yung slot. So maybe we will try to book slot this year dito sa area na ito para maiba naman po. Kasi usually doon po kami sa north area, northern po ng Calgary o kaya west side area ng Calgary. So try po natin dito kung magkakaroon po tayo ng slot para naman po ma-experience natin, para maiba at ma-explore natin yung lugar mga ka-angel. So ayan, at dire-diretso lang po tayo at doon po tayo mag-stop over sa isang kapehan dito sa Blairmore, Alberta, isang town din po na malapit sa Coleman, after ng Coleman. So para mag-stop over at kape-kape saglit, kaya medyo malamig, kwentuhan saglit, and then diretso na pa kami doon sa Landbreak Falls bago magdilim na pabalik na po ng Alberta mga ka-angel. So ang ganda ng view po dito sa taas. So ayan, malapit na po tayo at magkakape tayo saglit dito mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at nakarating na tayo dito sa Blairmore, Alberta. At baka mag-gas dito po kami mag-gas mga ka-angel, kasi siyempre Alberta mas mura kaysa sa British Columbia ang gasolina. At at least makasave tayo ng mga ilang cents, at least mapandagdag doon sa gasolina natin. Alberta po kasi ang talagang mura ang gasolina compare po sa mga ibang provinces. Siyempre nandito yung minahan, nandito yung oil mine po ng
talagang product ng Canada, yung oil dito sa Alberta mga ka-angel. So ayan, at mag-i-stop over tayo dito saglit mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at drive na naman tayo. Hindi na ako kumuha ng video doon kasi medyo maraming tao din at hindi rin masyadong marinig na. Nagkwentuhan na lang kami ng mga kaibigan at planuhin kung ano yung mga susunod na stopoveran namin. So ito mga ka-angel, ang ganda ng bundok dito. So ito, at malapit na po tayo doon sa Cowboy Trail Highway o yung Alberta 22 na tinatawag nila. At doon po ito dadaan, magta-turn left tayo doon, and then all the way po na yan doon sa Longview. At para iba ng way naman po, ang tagos na po natin dyan mga ka-angel sa Diamond Valley, and then all the way po sa Okotoks, and then hanggang sa mag-merge na po ng sa freeway sa McLeod Trail mga ka-angel. So ayan, at panoorin nyo lang po itong mga dinadaanan namin para makita nyo po yung beauty po ng Canada at saka Alberta mga ka-angel. So ayan, so approaching na po tayo sa Frank Slide mga ka-angel. So tingnan nyo po sa left and right, may mga bato-bato tayong madadaanan. Ayan po yung tinatawag nilang the most deadliest slide in Canada. Hindi pa po nabuburayan hanggang ngayon. Yan po yung mga ka-angel, left and right, puro bato. So may isang bundok po na nag-erosion at noong 1903 ay nangyari po ito mga ka-angel, at marami pong namatay, at kaya tinawag po siyang deadliest slide in the history of Canada. So yan po yung Frank Slide. Balak natin to puntahan mga ka-angel at i-discover natin yung pangyayari. So ayan mga ka-angel, at ang cause niya po ay yung mga bato nakapatong po sa malambot na parte ng bundok. So kumbaga parang yung mas mabigat ay nasa taas, yung malambot nasa baba. So in that case, yung bigat po ng mga bato sa taas hindi na po kinaya ng lambot ng lupa, kaya kumbaga talagang yun yung nag-cause, talaga nag-erosion na siya. So yan po yung Frank Slide dito po sa Alberta mga ka-angel. At may parang kumbaga museum nilang ginawa o parang educational building, at makikita yung mga pangyayari noon, at meron siyang simulation po ng mga pangyayari noong 1903 mga ka-angel, diyan po sa Frank Slide dito sa Alberta. Madalas nating madadaanan pero binabalak po natin mag-stop pero wala tayong time, but sadyain natin yan mga ka-angel para malaman natin kung ano po yung tunay na nangyari at yung mga pangyayari sa time na yun mga ka-angel, dyan po sa Frank Slide dito sa Alberta. Yun yan. Yeah, 600 yata, 700 eh. So ito po yung Bormis tree mga ka-angel dito po sa Crow's Nest Pass area, at ito po yung pinaka oldest tree dito sa Alberta, at pinaka most photograph
3 sa buong Canada kasi maganda po yung background niya, very unique po mga ka-angel. At subukan natin mag-picture doon sa sign niya mamaya at background niya po itong Burmese tree. Burmese tree. Buti lang pumayag si kaibigan Aaron na ano, Sama tayo. sama tayo. $600. Yes. So makyat tayo mga ka-angel. Dyan po yung highway, yan po yung Cowboy Trail, Alberta Highway 22. So yung mga kasama natin nagpipicture-picture sila. So andito po tayo sa Burmese tree na pinaka-oldest sa Alberta at pinaka-most photograph sa buong Canada mga ka-angel. At ito mga ka-angel, matagal na nating balak din to hintuan noon pero wala tayong time. Ayan, sinaro na mga ka-angel oh. Burmese mga ka-angel oh. Oldest tree, tsaka most photograph in Canada na tree. Let's go. A few moments later. Let's see how it counts. It's 7:45. Parang Switzerland talaga ang Alberta. This is the 7:45. Nak, wait. Ganda ng Alberta. Ganda talaga ng Alberta. Ngayon ako nakapunta dito, friend. Hindi ka naman. Galing doon sa taas. Dito na ka na rin. Sa paninilad ka. Ako ba? Ilang tipa na ako dyan. Ilang tipa ko. Meanwhile. So ayan mga ka-angel at eto, umatake na naman yung snow dito sa way namin at pauwi na kami ng Calgary, Alberta. So naku po, ang akala namin wala nang snow. Eto mga ka-angel yan ako delikado na naman kasi medyo malakas tapos may mga nakakasulubong pa na mga trailer truck. So ito tapos ito sa lubungan lang mga ka-angel. So andito po tayo ngayon sa Highway 22 or Alberta 22 or tinatawag nilang Cowboy Trail. So Cowboy Trail dahil po dito po ay may maraming mga ranch, mga ranchuhan, mga kabayo like that. At maraming farm mga ka-angel. At itong area na ito I can say ay ito ang parang Switzerland ng Alberta. Itong banda na dito mga ka-angel, dito sa Crow's Nest Pass area ay dito yung parang mala Switzerland area kasi yung green ganyan tapos yung mga bundok niya. So ayan mga ka-angel at ito kailangan distansyahan natin kung ano yung car o yung nandun sa front na car para may allowance po tayo na mag-brake or magpreno pagka mag-sudden brake din po yung nasa harapan natin or may mga emergency situation, at least meron tayong allowance na mag-brake. So wag po nating tutukan kasi delikado mga ka-angel kasi pagka po nag-snow madalas ang daan hindi po 100% na kumakapit or kung mag-effective yung brake pagka po sudden brake. So kailangan ng
distance, proper distance, doblehin o lakihan natin ang distance pagka ganitong sitwasyon para po may allowance tayo na mag-brake kung in case ng mga emergency mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at lumalala. Naku po. So kailangan talagang distansyahan natin yung nasa front natin na car para safe po mga ka-angel, at kailangan alerto po tayo doon sa mga nakakasalubong natin, especially po pag malalaking car kasi delikado mga ka-angel. Kailangan nating mas lalo tayong maging aware, lalo po yung mga pasalubong, dahil lalo po yung mga paliko mga ka-angel, yung mga curb. Kailangan obserbahan nyo po yan. Kung yung mga tipong talagang parang babanggain na kayo, ganun, ay kailangan kayong gumawa ng hakbang bago para umiwas doon sa mga ganyang sitwasyon. So ito mga ka-angel, at kaya pagka ganito mga ka-angel ay huwag nyo munang palitan ng summer o yung tire ninyo ng winter, kasi April pa lang po ay mayroon pa talagang mga snow yan mga ka-angel. So ayan, at ito medyo okay na dito at medyo wet na yung daan. So unlike po doon sa pinakabungad po ng Cowboy Trail ay talagang nag-white na po yung highway. Dito medyo wet na, so medyo okay na yung ganito, but kailangan pa rin nating distansyahan yung nasa harapan natin. At focus, kailangan pong dalawang kamay sa steering wheel, sa manibela mga ka-angel, para makontrol niyo po yung car just in case sa mga emergencies o yung paggiwang-giwang o yung mga out of control na, ay talaga kailangan mas maganda kung na dalawang kamay ang paghawak po sa steering wheel, kasi delikado po yung daan at slidey. So ayan mga ka-angel, at malapit na po tayo sa Longview. Doon po tayo tatagos, at ito mga ka-angel, at pauwi na tayo kasi may mga pasok na rin kasi yung mga friends natin the next day. So ayun mga ka-angel, at pagka gusto nyo pong makita yung mga unang video, isearch nyo lang po yan sa mga title doon po sa Station of the Cross, and then nandyan po yung Cranbrook, yung Fernie na pinuntahan namin, at para makita nyo po yung mga napuntahan namin na mga places. At siyempre andyan din po yung mga world's largest tandem axle truck, tapos yun po yung most photograph tree po ng Canada, yung Burmese tree, at saka oldest tree din po ng Alberta yan. At maraming mga dito mga ka-angel sa Alberta, magaganda talaga. So yan muna ang video natin mga ka-angel, at thank you very much po sa panonood at pag-subscribe po sa channel natin. At kaya ito, antabayan nyo pa yung mga video namin sa Colorado, USA. I-upload ko na after this. At ulitin ko po, thank you very much, at may God bless you always po. Don't forget to subscribe to my channel, Discover Angel. Sa upper right po, andyan po yung channel name natin mga ka-angel. Thank you again, once again, at hanggang sa susunod na mga video natin. Ito po yung lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always po mga ka-angel. Hanggang sa muli.
Ouray, Colorado mga yan, Switzerland of America. Yan. Ganda mga angel, parang bump siya.